In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. ARK Invest nakikita na posibleng magpatuloy pa ang pagtaas ng price ni Bitcoin ngayong 2025. Silipin din natin yung short-term price action ni BTC. Ripple, dismayado sa ginagawa ng SEC, tuloy pa din ang appeal kahit magpapalit na ang administration. AI16Z nag-publish ng kanilang white paper, ipinakita ang kanilang vision for Web3 and AI agents. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Bitcoin's low relative volatility suggests further upside in 2025 despite the fact na hindi masyadong maganda ang performance ni Bitcoin last December. According to ARK Invest, ang galaw na ito ay normal lang. Yung volatility ni Bitcoin ay mababa pa na posibleng maging dahilan ng further expansion nito ngayong 2025. Ang low relative volatility nito ay nag-i-imply na si Bitcoin ay hindi pa naaabot ang mania phase ng cycle. Kaya naman nasabi nila na posible pa ang upward momentum, especially in a bull market. Sinabi din sa data ng ARK Invest na 62% ng Bitcoin supply ay hindi pa gumagalaw in more than a year kahit si Bitcoin ay nakapag-gain na ng 100% in 2024. And we know na ang isa sa dahilan ng paglipad ni Bitcoin sa 100,000 ay ang anticipation sa pag-upo ni Trump dahil sa mga pangako nito na positibo sa cryptocurrency in the US. Bago pa nga ito maupo, marami nang inassign na pro-crypto na mapapasama sa kanyang administration. Katulad ni Paul Atkins, ang magiging head ng Securities and Exchange Commission. Inappoint din ni Trump si David Sachs as his top crypto and AI advisor. At suportado ito ng crypto community. Sabi naman ng Pantera Capital na ine-expect nila na ang presidency ni Trump will further legitimize Bitcoin and crypto na magiging rason para maabot nito ang panibagong all-time high in the coming months. According din sa report ng The Washington Post, inaasahan na si Trump ay pipirmahan ng isang crypto-specific executive orders kapag naupo na ito sa office in January 20. So ito yung isa sa bullish catalyst na inaabangan natin. And quick price action analysis din tayo kay BTC. Like what I discussed on my previous short-term analysis na I expect same thing will happen on previous price action na posibleng bumagsak below 90,000 si BTC then magbabounce and will create another fake out scenario. Kasi maraming nag-short dyan. Sentiment was bearish nung bumagsak si BTC below 90,000. Maraming naniwala na bear market na, maraming nag-panic sell. And if you pay attention sa mga sinasabi ko, kung lagi kayong nanonood ng price action analysis natin, hindi kayo mabibiktima ng sarili nyong bias. At bago nga mangyari yon, ipinakita ko sa inyo ang pangyayari na ito. Now, if you remember, ano yung sinabi ko sa inyo na kailangan nyo makita para mas mapagtibay natin ang bullish momentum? Kailangan natin makakita ng higher low. Although we can consider this also a first bullish confirmation, itong pin bar na yan, at yung higher low will further confirm the strength of the bulls. Now, kung mag-rally pa yan, at mag-create ng sentiment shift sa area ng swing high, then bullish momentum confirmed. Unless there is no rejection at mag-stay siya above 100,000. Kasi although we are anticipating an uptrend price action, we have to take note na BTC is still in the range. In this price action, still likely to form. Hindi natin isinasantabi yun. Okay? Other news, itong AI16Z ELIZA ships white paper for Web3 native AI agents. So ang ELIZA Labs, ang developer sa likod ng AI16Z, ay nag-publish ng kanilang white paper at nag-outline ito sa kanilang vision for Web3 and native artificial intelligence agents. Ang toolkit na ito ng ELIZA ay dinescribe nila as an ideal agentic framework na seamlessly integrates Web3 application na merong AI functionalities. It will enables AI agents to read and write blockchain data, magkaroon ng interaction sa smart contract, also yung advanced operations autonomously. So ang innovation na ito ay susuporta sa rise of Web3 native AI agents that can autonomously analyze data and perform activities like trading. Ito yung goal ng ELIZA, makagawa ng advanced AI functionalities na accessible sa publiko. Open source kasi ito, kaya mas madaling ma-access ng ibang mga developers. At inaasahan na patuloy mag-grow ang mga AI agents in Web
Web3. Noong December nga, ang Web3 ecosystem hosted around 10,000 AI agents and they generate millions of dollars weekly through on-chain activities. At sa report na nilabas ng VanEck, pinipredict nila na ang number na ito ay mag-i-exceed ng 1 million by the end of 2025. Si AI16Z, isa sa mga native token na nanguna sa movement na ito noong October 2024 na achieve nito ang $1.4 billion market cap na nagsasuggest ng strong market interest in AI-powered blockchain projects. At ang AI16Z, they also describe itself as the first investment DAO led by AI agents. At ang operating system nito power upward of a dozen Web3 AI agents. According yan sa Elizaverse Observatory, a community-run dashboard. Iba pang balita, Ripple execs lash out at SEC refusal to postpone appeal filing. So noong January 14, kahapon nag-express ng disappointment itong Chief Legal Officer ng Ripple kasi ayaw i-delay ng SEC yung appeal nila sa korte. Matatandaan last year, August 2024, nanalo sa kaso itong Ripple laban sa SEC na hindi itinuturing na security si XRP. Pero nag-file ng appeal itong SEC sa desisyon na ginawa. So kahit magpapalit na ng administration kasi iba na ang uupo na SEC chairman pagpasok ng administrasyon ni Trump, pero tuloy pa din ang appeal ng SEC dito despite the upcoming changes in administration. Kaya naman disappointed ang Ripple dito kasi aksaya lang daw ito ng pera at oras at kumpiyansa ang Ripple na maganda pa din ang posisyon nila despite the appeal of SEC at hindi mababaliktad ang desisyon. Lalo na ang susunod na leadership ay pro-crypto. So para sa mga hindi nakakaalam, ang legal battle na ito ng Ripple at SEC ay nagsimula pa noong December 2020 under SEC Chair Jay Clayton. Ang kaso ay umikot sa allegations na ang Ripple daw ay nag-raise ng funds by selling XRP tokens as unregistered securities. At noong August 2024, lumabas ang major decision. A federal judge ruled na ang XRP did not necessarily qualify as a security. So panalo ang Ripple dito. Naging liable lang naman sila for certain aspect of the case. At pagkatapos nga ng judgment, the SEC appeal about sa ruling na nagsasabi na hindi security si XRP. At ang legal battle na ito ay magpapatuloy sa new leadership ni Trump na mas magiging maganda ang posisyon ng Ripple dahil sa crypto-friendly environment na mai-o-offer ni Trump. At posibleng magkaroon na rin ng clarity about security token kasi hindi lang naman ang XRP ang natag na security kung matatandaan nyo. Marami pang ibang mga altcoins ang sinasabi ng SEC na security. At ito yung kailangan klaruhin ng susunod na administrasyon para mas maganda ang maipataw na regulation sa cryptocurrency. At yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.